Lahat mga kapatid. Pastor, give me an exact time. Ilang minutes? Pila. Pag gusto ko, kiniron. General Overseer na. Salamat po sa Bishop na adili mga leksyonan. Amen. Salamat po sa amen. Alam niyo po, isang presensya lang ng isang pastor sa isang church, presensya lang ng isang pastor, napakalaking karangalan na po yan mga kapatid. Hello? Amen. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Dito yung mga pastors natin, ang evangelist natin mga kapatid. So tayo po ay, kaya po mas madaling kikilos ang presensya ng Panginoon dahil sa mga tao ng Diyos. Amen. So salamat sa Panginoon. Amen. If you have your Bible, please open it with me, the book Luke chapter 9. Praise God. Pasensya na po na medyo taliwas or medyo hindi na pinpoint ko yung verses yung book. Pero panigurado mga kapatid, dito ako nilit ng Panginoon. Sa tinat. So para kung sa libro pa mapukbay na ako. Amen. So mga ilang araw at gabi, mga lectures and preachings all about victorious at saka yung ginagamit nila yung libro mismo, yung book mismo at mga verses mga kapatid. Pero sa akin, medyo maiba tayo sa last night ngayon mga kapatid. Gusto kong mas palalimin ang salitang victorious. Okay lang po? Amen. So, naiintindihan natin ang ganda ng mga lectures at mga preachings mga kapatid. Pero, I believe that the Holy Spirit spoke to me about this message mga kapatid. Amen. So, i-connect natin mamaya ang salita ng Diyos sa ating pong theme. So, kaya po, allow me to discuss this kind of preaching mga kapatid para mas maunawaan natin. Luke chapter 9, verse 28, dito tayo magsisimula mga kapatid. Paki-flash yun. Amen. King James Version. And it came to pass about 8 days after these sayings, he took Peter and John and James and went up into a mountain to pray. And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering. And behold, there talked with him 2 men, which were Moses and Elijah, who appeared in glory and spake of his disease, which he should accomplish at Jerusalem. But Peter and they that were with him were heavy with sleep. Pikin mo yung katabi mo, tulog ha. Mas matatagalan yung preacher kung natutulog ka. Babalik yan sa simula. And when they were awake, they saw his glory. Wow. And the 2 men that stood with him, and it came to pass as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles. May pagka-tripariya po siya, no? Let us make 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elijah. But Luke, Dr. Luke, conclude that Peter, not knowing what he said. Si Dr. Luke ang ano dito yan, nag-record. So hindi alam ni Peter yung kanyang sinasabi. While he thus spake, there came a cloud and overshadowed them, and they fared as they entered into the cloud, and there came a voice out of the cloud saying, This is my beloved Son, hear him. And when the voice was past, Jesus was found alone. And they kept it close and told no man in those days any of those things which they had seen. Kung nasundan niyo yung mga preachings ko sa YouTube, mahilig ako sa mga suspense na topic. Na-preach ko na yung Sana All,
medyo worldly pero para ma-intriga ang tao pag magtanong. Sana all. Please subscribe. Naka-print sa mga pastor. Mahilig ako sa mga ganyang preaching. Mga suspense pastor. Medyo worldly siya pero don't judge the preaching by its title. Amen. Pero ngayon, nililid ako ng Panginoon to preach a simple message that says transfiguration. Pagbabagong anyo. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. With the whole heart, tayo pong lahat ay manalangin. Amen. Come on, pray in the Spirit if you can, mga kapatid. Hiramasin lalahaya, yokromasin lahaya brasida. Father, we need your presence again, oh God. Hallelujah. We believe, oh God, hallelujah, na nandito ka sa aming kalagitnaan. But, oh Lord, hinihiling namin, oh God, one more touch, oh Lord, hallelujah. One more great revival, Panginoon, sa last night na ito, Ama, hallelujah. Ito po ang pinakakinali, hallelujah, sa General Conference, Panginoon. At amin pong inihiling na ikaw ay kikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, I pray, restore the backsliders, oh God. Strengthen the weak. Oh Lord, save the lost. Lord, heal the sick. And we pray, oh God, hallelujah, na ikaw po ay gumawa, hallelujah, ng mga malalaking bagay, Panginoon, alang-alang sa amin, Panginoon. Dakila po ang iyong pangalan at sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kadakilaan, Panginoon. In the mighty, holy, righteous, precious name of Jesus Christ we pray. Shout Amen. Basta mga kapatid, bigyan natin ng mga kasapalakpak ng ating Panginoon. Make a joyful noise unto the Lord all your lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Knowing that the Lord is God. It is He that made us, and that we ourselves, we are His people, and the sheep of His pasture. Amen, amen, hallelujah. Tumayo mo ang iyong katabi. Sabihin mo, hindi pa tayo tapos. Please, presented mga kapatid. Enjoy with the presence of the Lord. Ang mundo ngayon, mga kapatid, ay nauuso ang tinatawag na pangarap nila na baguhin ang kanilang mga sarili. Yung kaanyuan nila, yung mukha nila, kung pwede lang, kung posible lang, kung kayang maggastos ng pera para baguhin, gagawin nila, mga kapatid. Amen. Yung mga straight nagpakulot, mga kulot nagpa-straight. Praise God. Mga itim nagpaputi, yung mga puti nagpaitim. Praise God. Hallelujah. Amen. Yung tinatawag na mga yung ngipin nila one set apart, nilagyan ng braces, mga kapatid, para magdikit-dikit. Yung iba namang sobrang dikit yung ngipin, nilagyan ng mga kahoy dito para medyo mag-distansya, mga kapatid. Nagkakalito pa surken, di ba? Ang mundo, mga kapatid, amen. They're trying to be somebody. Amen. Hallelujah. Yun yung pangarap nila, mga kapatid. Kung sino yung mga sikat sa social media. Hallelujah. Kanilang gagawin ang lahat upang gayahin yung mga sikat, mga kapatid. Yung forma, yung tinatawag na bihis, yung tinatawag na pagsasalita, yung lifestyle. Amen. Yun po yung ginagaya ng mundo, mga kapatid. Hallelujah. Pero tayong mga Kristiyano, hallelujah, wala tayong ibang hangad kundi maging katulad kay Kristo, mga kapatid. Hindi maging katulad sa pastor o sino man mga tao na sikat sa mundong ito. Pero araw-araw, hallelujah, we're stepping forward para maging kamukha ni Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po ginagawa natin ang lahat upang maging gaya sa ating Panginoon. Hallelujah. Yan po ang pinaka-goal na mga Kristiyano na tinawag ng Panginoon. Listen, in harmony, a blazing brightness
comes up. In Hermon, Jesus, kung ano yung nasa loob niya, nag-manifest, mga kapatid. His inside came outside. In His earthly ministry, though maraming mga scholars na nagsasabing kung atin pong bibilangin mula sa kanyang ministry, earthly ministry, mga kapatid, umaabot po ng 3 years and 6 months, sabi ng mga ibang scholars. Amen. Though short period of time lang, mga kapatid, hallelujah. Pero si Jesus Christ, walang sinasayang na oras. Amen. Sa kanyang ministry, mga kapatid, hallelujah, araw-araw nakafocus siya sa kanyang misyon, mga kapatid, hallelujah, na dapat magawa niya ang kaligtasan ng tao. Kaya po, mga kapatid, ang kanyang ministry, hallelujah, yun po ang pinaka-focus niya na gagawin araw-araw, mga kapatid, hallelujah. Hindi man siya nakikilala ng maraming mga tao sa mundo, mga kapatid, hallelujah, but we believe as an apostolic believers, siya po ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, na nagkatawang tao, hallelujah. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ang daming hindi nakakilala sa kanya, mga kapatid, dahil he was 100% man. Sabihin nila, Pastor, may Diyos pang namamatay? May Diyos pang nagugutom? May Diyos pang nagkaupo? Di ba? Ang Diyos ang puhin. May Diyos pang namamatay? May Diyos pang tinakablan? Sa nagbangkaw? Sa nagbangkaw? Gani sa taga? Sibat! Sibat sa tuwa ko, layas pa. Talaga mag-Tagalog, Pastor Ken. May taga-Masbate na pumunta doon at construction. Siyempre, walang halos pinag-aralan. Pagdating niya doon sa, medyo namuna siya doon sa site ng construction. Pumunta din yung ibang mga kasama niyang taga-Masbate. Pagdating, oh, dito kayo? Magkano kayo dumating? Yung isang kasama niya, yung isang kasama niya may kasalanan sa pulis yata yun. Hindi sinadya ba ng kasalanan? Di ba? Nasakit lang. Nagalit yung pulis. Impintan tayo magtuk. Sinuntok ka agad. Sabi ng Bisaya, kawawag ka lang sa akin, sir. Pinugmog siya kasukit. Kawawa ka. Sir, kawawa ka lang sa akin, sir. Sabi ng Tagalog, kawawa pala ha. Ng Tagalog, sabi, sir, kawawa ka lang sa akin, sir. Marami akong mga anak, sir. Hirap ng Tagalog ang Bisaya. Asa na ganito? Oh, matataplan ng sibat. Sa sibat na ito din. Doon nagsisimula natin. Amen. May Diyos ba na tinatablan ng sibat? Amen. Hindi nila naiintindihan ng Diyos nagkatawang tao. Hindi siya Diyos na nagpaka-Diyos. Amen. Nagets yung mga kapatid? Kaya hirap nilang maunawaan. Hallelujah. Na Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ay isa lang, mga kapatid. Hindi tayo naniniwala na nag-divide ang Diyos. Hallelujah. He is God all by Himself. Kaya sinabi niya
Moses, hallelujah, ang mga bata, i-motivate, habang sila ay papaalis, awitin nyo, Hear, O Israel, the Lord, our God is one Lord. I am God, and there is none besides me. I know nothing. I am God, the Alpha and the Omega, and I am a jealous God. Sa kanyang ministry, kinalimutan niya pastoron yung pagka-Diyos niya. Amen. Nagkatawang tao upang mabigyan ng kaligtasan ng lahat, mga kapatid. At doon, hallelujah, sa Hermon, praise God, lumabas yung tunay na pagka-Diyos. Amen. The blazing brightness. Amen. Yung glory, mga kapatid. Hallelujah. Ay nag-manifest. Hallelujah. Nagsisimula ang glory inside. Simula, Pastor Ken, ang glory, ang holiness inside. Praise the Lord. Nag-manifest, mga kapatid. Hallelujah. And this happens when He pray. Nung siya ay nananalangin, mga kapatid, amen, hallelujah, may kakaibang nangyayari. Hallelujah, may kakaibang manifestation na nagmumula sa kanya, mga kapatid. Hallelujah, I don't care kung ano ang lifestyle mo, but let me just remind you, mga kapatid, prayer is still powerful. Prayer is the best weapon. Come on, mga pastors, hindi natin kayang ministry kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Kaya, every now and then, ang ating mga tulong na kaluhod at sabi, Lord, I need you. Lord, I can't do it alone. I can't do it alone. I need your help. Hallelujah. Pray without ceasing. Pray without ceasing. Pray when you are happy. Pray when you are sad. Pray when you are blessed. Pray when you are in hardship. Pray, 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 pray. Huwag tayong magmamayabang. Na kung may anting galing na tayo, nagkakalimutan na natin ang manalangin. Lahat po ng ginamit ng Panginoon from Old Testament until New Testament, yung ginamit mightily. Amen. Grabe manalangin. Tayong, pag may hinihingi tayo, pag busy tayo, susulat na natin yung prayer request eh. Pagsulat, kahiga, pagod na. Lord, basahin mo na lang. Kahiya naman kayo, mga kapatid. Minsan pag pagod na, Lord, you know what I mean, amen. Sapa mo biyawin. Naka mo sa social media, grabe maninyog tayo, pero sa Ginoo. Hi, Lord. Hello. Prayer changes everything. If you are going to ask me, Pastor Wilby, ano yung sikreto mo? Amen. Bakit ka tumagal sa preaching ministry? Amen. Bakit na-preserve mo yung sarili mo? Bakit ginamit ka ng Panginoon sa maraming mga churches? Mga kapatid, ang sasabihin ko lang, hindi ako magaling. Guwapo ako, pero hindi ako magaling. Joke na. Matuo mo, kinapon. Ang puhunan ko, ang puhon. Amen. 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 Puhon lang ang puhunan, evangelist. If you want anointing, pray. Come on, pray, changes everything. Mga nanay, mga tatay, kung may mga anak pa kayong hindi naglilingkod sa Panginoon, just pray. Hallelujah, prayer changes everything. Hallelujah, hindi kaya ng profesyon mo yan. Hindi kaya ng talent mo yan.
spirit of prayer right now. Come on, restore the spirit of prayer. Pray. Sige na, hindi ko kayang palaging nakatingin sa outline. Nakabasa ko sa lead ng Holy Spirit. 2018, siguro na nakita niyo yung testimony ko sa YouTube. 2018, kinagat ako ng ahas, natuklaw ako ng ahas. That was my turning point as a Christian. Mas lalo akong lumago, mas lalo kong maintindihan ang tunay na paglilingkod ng Panginoon. Yung ahas, umakyat doon sa tawag ining, ibaw ba? Sa bayan. O kasi, kuhan lang, sa itong kuhan Brother Leo, amakan lang. Alam niyo yung amakan? Yung bubong namin, amakan lang. January 3, 2008. Amen. Babago na namin mag-celebrate ng New Year. Nandiyan yung mga kapatid ko, si Brother Leo, andun mga kapatid. At exactly, mga 2 a.m., parang may boses ako, Pastor Ron, na narinig na parang tawag dito, i-on mo yung switch, on mo yung ilaw, parang may mga disturbances. Dahil pagod kami, kasi late kami natulog kasi January 2 yun eh. Late kami natulog, so January 3 na, mga 2 a.m. At exactly 3:25 a.m. Exactly 3:25 a.m. May narinig kaming kumalabog doon sa taas. Kami kasi mga kapatid, hilig kami sa madilim na pag nagtutulog. Nakapatay talaga yung buong switch mga kapatid. So, may narinig kami na dahil doon sa bayan na Bisaya na natagat, may guitar kami kasi kami yung halo ba na hindi na nagagamit. Doon siya nahulog. So tumunog yung gitara na halo. So madilim. So, kaming Brother Leo, nagkatabi kasi kami. Walang bading sa amin, nagtalagay kami nagkatabi matulog. sa sala kasi kami. Kahulog pala, diretso yung ahas kamay niya. Kasi nakaganyan siya natulog. Diretso yung ahas. Dito dumaan sa arm. Dito. Sa may elbow. Pag side ba? Ibili ko siya. Pagliyok niya, sabi niya, ahas! Okay, ako nakaganyan. Pag sabi niya, ahas, tumayo kagad ako. Di ko ba naman tinuklaw? Unfair yung ahas. Doon dumaan sa kamay niya, ako yung tinuklaw. And that was my turning point. 3:25 a.m. Takbo kami doon sa ospital. Sa Bugo Hospital. Itanong kami doon kung may venom kayo. Wala. Ang ginamit lang yung anti-tetanus. Yung in-inject sa akin. Sabi nila, punta ka ng Cebu. From Bugo to Cebu, 3 hours pa yan. Sabi ko, patay na ko. Oo, grabe yung takot. Tawag dito, may buma kami ba? Ipikit na mo dire. Itim na yung kamay ko dito mga kapatid. Nanginginig ako. Grabe yung takot ko. Si Mama nag-pray sa akin doon pa sa bahay. Sa pagpunta sa ospital kami na ng dalawa. Sabi ko, wala na. Wala nang guwapong preacher. Pagkat the long story short, pupunta kami doon sa Cebu. Wala pa rin anti-venom. Sabi ko, kasi sa amin, sa Pusbaki, ang daming namamatay dahil sa tuklaw ng ahas. 3 hours lang, pinakamatagal, 12 hours. Sabi ko, bibilangin ko lang, hanggang 12 hours, patay na ako. Kaya, ang umpisa na po pinuwili. But the long story short, natapos kami doon sa hospital yun. Chongmo Hospital sa Cebu. Well, sabi ng doktor, kung pupunta ka ng Manila, mag-aeroplano dapat, emergency. Magkano yung bayad ng aeroplano, emergency? Diba? Siguro, pati underwear may ibinta, hindi pa kulang pa mga kapatid. Para pambayad sa aeroplano.
Sabi ko, wala nang pag-asa. Kasi hindi rin sigurado kung may anti-venom sila doon. So, umuwi kami doon sa Bulacan. Pastor, hindi ko makakalimutan. Sa bahay ng aking auntie. Pagpasok sa bahay, malaking ano yun. Bahay kasi mayaman yung auntie ko. Pagpasok ko, sabi ko kay Brother Leo, wala tayong ibang gagawin kundi lumuhod. Pagdating, nilagay ko yung gamit ko, yung bag ko. Doon ako sa sofa, doon sa may malaking chair mga kapatid doon. Tinaas ko yung dalawang kamay. Sabi ko, Lord, give me one more chance. This time, Lord, maging seryoso na ako sa paglilingkod sa iyo. What is my point? Doon nagsisimula ang prayer life ko. Amen. Doon ko na-realize na ang prayer pala ay pinaka-importante sa ating paglilingkod sa Panginoon. And you know what happened na kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Dinevelop ko yung prayer life ko. Sabi ko, kakalimutan ko muna yung mga ibang mga, hallelujah, mga libangan dyan. Hallelujah. I-give up ko muna yan. Dito ako sa pananalangin hanggang na-develop ko ang 3 hours every day. Hanggang na-develop ko ang 4 hours every day. Hanggang na-develop ko ang 9 hours every day na mag-pray mga kapatid. At hanggang umabot ako. Sorry na, sana hindi nyo ma-misinterpret I just want to encourage your faith. Hindi ako nagmamayabang mga kapatid. Hanggang umabot ako sa 12 hours. Non-stop. From 6 in the morning and 6 in the evening. Kneeling down before the presence of God. Hallelujah. Sabi ko, Lord, I need you. Lord, this is the only thing I know. Kung paano maging mas malapit pa sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kinalimutan ko yung mga barkada ko. Kinalimutan ko yung mga libangan ko, mga kapatid. Hallelujah. On my knees. Hallelujah. Lagi akong tumatawag sa Panginoon, Lord, I need you, oh God. I cannot survive without your help. I cannot preach again without your help. I cannot preach again without your help. That is why every day, huwag natin kakalimutan na lumuhod sa Panginoon at sabihin, Lord, aking tinatanggap na without you, I am useless. Without you, I am nothing. Jesus. I should encourage you, mga pastors. If you feel right now na parang boring sa ministry, parang ina-isolate ka ng Panginoon, yung member mo, 5 lang, 10 lang. Don't worry. Amen. Unahin mo lang ang relasyon mo sa Panginoon. Amen. Ano lang po siguro kanino kahapon? When we talk about the silent years of Jesus. Tayo ba yung evangelist? Hindi ba na-notice? May silent years si Jesus Christ. Di ba nung pinanganak siya, nakasulat, naka-record sa Bible? 12 years old siya, naka-record sa Bible. How come 13:5, 29, wala kang mababasa kung ano ang ginawa ni Jesus Christ? Amen. Kailangan po sa mga Kristiyano na may consecration. Amen. Consecrated life is a lonely life. Kalimutan mo yung mga worldly, the barkads mo. Yung mga teleserye, kalimutan mo yan. Amen. Amen. Doon ka sa kwarto mo. Sabi mo, Lord, just between you and me, Lord, gusto kitang makausap, Panginoon. Hallelujah. Yun po yung kalakasan natin, mga pastors. Bago tayo mag-preach sa likod ng pulpito, 1 hour yung preaching natin, I challenge you. Dapat may 3 hours kayong prayers, 4 hours kayong prayers bago kayo mag-preach ng 1 hour. And listen, musicians and singers, huwag kayong tumayo sa likod ng pulpito kung hindi kayo
When you are prayerful, all things are possible. When you are prayerful, you will become fruitful. When you are prayerful. Dinidigrade ko yan. May teacher ko yun. Marami mga teacher ko. Hallelujah. Pero sorry ha, dinidegrade ko yung salita. May motto tayo, may kasabihan tayo. Amen. Practice makes perfect. Amen. Medyo half truth yan. Kasi yung NBA, araw-araw yan nag-practice eh. Di ba? NBA, araw-araw yan nag-practice. Amen. Di ba? Grabe yung mga katakot-takot na practice nila. Pero ang daming hindi na-counted. Amen. Yun ba yung perfect? Amen. Yung mga doktor, ilang years sila nag-study dyan, nag-practice. Pero mayroon pa rin namamatay. Yan ba yung perfect? Hello? Naging sinilig ko sabihin mga kapatid, only prayer makes perfect. If you want perfection, pray. Come on, somebody. Kung meron kang mga addiction, kung meron ka, dapat tawagin. Pray, 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 pray. Don't worry, just pray. Jesus prayed, and you must pray. Yes, you need to pray continually. Pray! Sa mga naghahangad na maging magaling na preacher, ito yung advice ko. Huwag muna. Nagayahin ko yan, magaling magsalita yan. Yung mabilis yung pagsalita niya, huwag muna. Amen. Only practice yung prayer. Amen. You don't know kung ano ang ministry na ipagkatiwala sa iyo ng Panginoon when you are prayerful. Come on, somebody. Hallelujah. Kalimutan mo na yung mga makamundong bagay na hindi nakakatulong sa iyo. Come on, hallelujah. And it's time to seek God. It's time to call on the name of Jesus. And it's time, it's a high time to awake mga kapatid out of sleep. Pray that ye enter not into temptation. Bakit pastor, ang dali kong matukso? Hindi ka prayerful eh. Amen. Hallelujah. Nagtaka ka ba? Di ba? Pastor, bakit ang dali kong manghina? Hindi ka prayerful. Amen. Pastor, bakit madali akong matisod? Konting prangka lang ng pastor. Tugtog ang puso ko, pastor. You are not prayerful. Jesus prayed. I am a product of a praying mother. Proud ko pong sabihin yan. I am. We are the product. I hope and pray someday kami 3 brothers, Brunula brothers, may invite yung mga kapatid. Puro kami preacher, mga pastors. We are the product of a praying mother. Amen. Every night, every prayer yung mama namin. Amen. She was a widow for almost ilang years na mga kapatid. When I was 6 years old, my father died. Man, yung nakakatanda sa amin, 8 years old, ako 6 years old that time. Yung sunod sa akin na babae, yung buktong namin, hallelujah, she was 2 years old that time. Yung bunso namin, 1 year old, o 8 months, kung hindi ko nagkakamali. Pero yung mama namin, amen, every evening, umiiyak, Lord, I need you. Amen. Sa madaling araw, Pastor, hallelujah, nag-devotion yung mama namin at umiiyak. Hallelujah. Wala akong maalala ang araw na si mama hindi nakapagsimba. Kaming lahat hindi nakapagsimba, no? Wala kaming naaalala. Hallelujah. Simba time na wala kami sa simbahan. Bakit po? Alam namin na kung kami ay connected sa Panginoon, makakaya namin ang lahat. We will become victorious. Come on, somebody.
Hallelujah. If you only pray, hallelujah, you will become a victor and not a victim. If you only pray, you will be the head and not the tail. If you only pray. Plus yung 1 Corinthians 15. Yung sunod na verse dyan. Di ba yung 57? We thank the Lord. Ano yung 57? Pag-plus. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Now listen, kailangan maunawaan natin yung settings ng verse. Diyan, victorious na eh. Di ba? Pero sa next verse, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Now listen, wala man ito sa Bible, pero therefore, sasabihin ko, we are victorious, but still fighting. But I'm sure we are in the winning side. If God be for us, who can be against us? Greater is He that is within me than he that is in the world. Come on, somebody. Oh, yes, come on, somebody. Who shall separate us from the love of God? Shall tribulation or disgrace, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are accounted as sheep for the slaughter. But nay, in all these things we are more than conquerors. We are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love. Come on, worship the Lord one more time. Di ka natapusin yung mga time. Amen. Kung may part pa ito, natin. Pero nasa liling tayo ng Holy Spirit. When we pray, Hallelujah. lumabas yung sa Bisaya pa, nalaki ng yung dagway. When we pray. Now listen. Adunay doon ka tao nagpakita. If you notice, kung may gagawin ng Panginoon na malaking bagay, may plano siya sa mundo, it's either judgment or good news, good tidings, meron siyang ipapadala ng dalawang tao o dalawang anghel. Listen, bago nasunog yung Sodoma at Gomorrah, may dalawang anghel doon na messenger at pumunta kay Lot. Hello? Come on, hallelujah. Oh, hallelujah. I hope you get my point. When Jesus Christ was resurrected, Amen. when Mary and the other women, as the account of Matthew, Luke, John, hallelujah, kung natin pong i-review mga kapatid, iba-iba yung reports nila. Pero may klaro po na report, I think si Luke, nang sabi doon na pagdating nila doon sa libingan, amen, wala na po ang katawan ni Jesus. Amen. May nakikita sila dalawang tao. Amen. Hallelujah. We agreed, dalawang anghel. Hello? Yung Ark of the Covenant, may dalawang, wow! May dalawang cherubim na nandun, mga kapatid. And listen to me very closely. Sa panahon ng Acts chapter 1, hallelujah, habang si Jesus Christ ay mag-ascend doon sa langit, ang sabi doon ng dalawang tao, ye men of Galilee, hallelujah, bakit kayo nakatingin ngayon doon sa taas?
Shortcut ko na lang po. Ang daming magagandang points dito eh. Sabi doon, kausap nila si Jesus Christ. It was si Jesus Christ when He was fasted 40 days and 40 nights. Amen. After ng temptation ni Satanas, may anghel na nag-appear. Amen. Doon naman mga kapatid, sa the place of transfiguration, hindi na basta-basta ang dalawang tao, Amen. Elijah and Moses. At ang sabi doon, naghiskot. Moses and Elijah talk about his sufferings. What to do? Mabawasan niyo mga kapatid. Listen. Kausap nila si Jesus Christ. Bakit nila kakausapin yun? Diyos. Hello? Amen. In the flesh, meron din po siyang kahinaan. Amen. Meron din po siyang discouragement. Amen. Kaya nag-appear ang dalawa. Kaya sabi ng Hebrews 12, 1 and 2, not mistaken. Wherefore, seeing we compass about with so great a cloud of witnesses. Amen. Merong mga saksi. Amen. Hallelujah. Gusto ko pong i-expound yung mga saksi, mga kapatid. Every time na gumagawa tayo, hallelujah, ng kalooban ng Panginoon, here comes Abraham, here comes Moses, here comes Prophet Elijah, here comes Prophet Elisha. Siguro po, in our spiritual eyes, makikita natin sila yung nakatingin sa ating pasurong habang dumadanas tayo sa mga pagsusubok, sasabihin ng mga witnesses, kaya mo yan, kaya nga namin eh. Sige. Nakapagpatuloy ka, kami nga kaya namin eh. Hallelujah, come on somebody. Salamat sa mga witnesses. Come on, salamat na merong nagpapalakas sa atin. Hallelujah, kung dadaanan tayo sa mga bagyo, sa mga pagsubok, meron tayong nagko-comfort na mga witnesses ng mga kapatid. Gusto kong gawa ng script yung pag-uusap nila. They were talking, other disciples sleeps. Amen. Moses and Elijah. Kasi dito sa prayers in other books account, sabi doon, Father, if it is possible, remove this cup from me. Hello? Amen. But not my will, but let yours be done. Ang prayer ni Jesus Christ, naging transparent siya sa Panginoon. Mga pastors, doon lang tayo sa Panginoon maging transparent. Kasi yung mga nararamdaman natin, pastoron, hindi natin pwedeng i-share sa mga membro. Pero may Jesus na maging from Lord. Sa totoo lang, nasasaktan ako. Sa totoo lang, napapagod ako. That is why I need your help. Sa totoo lang, nangihina ako. Naglapay-pay ako. Sa totoo lang. Lapit ako natapos. And there's the point. Gagawan ko po ng istorya yung scene. Hindi man nakasulat sa Bible, pero gagawin ko ng istorya na malapit. Siguro sinasabi ni Moses, Jesus, pagpatuloy mo yan. Kasi sa panahon ko, ginawa ko na lahat eh. May mga laws, mga tao hindi naligtas eh. If you're a preacher, you get my point. Moses said, kaya mo, sige, pagpatuloy mo. Kailangan mong pumunta doon sa krus ng baryo. Si Elijah naman, ako nga Jesus eh.
Nagawa ko na lahat. Oh, ginamit ko yung propesya, ginamit ko lahat ng mga anumang mga kakayanan. Pero hindi pa rin naligtas ang lahat. Ikaw ang huling baraha. Amen. If you want to be victorious, you need to experience suffering. Amen. Ayaw matakot na umarap sa mga problema. Nakikita na ni Jesus Christ na grabe yung ilang araw na lang, grabe yung mga pagsusubok, grabe yung kahirapan na kanyang mararanasan. Hallelujah! Pero naging masigasig siya, mga kapatid, na harapin ang ganoong mga sufferings dahil alam niya, mga kapatid, through that suffering, maging mananalo siya, mga kapatid, maging victorious siya. Come on, without trials, there's no victory. That is why sabi ni Peter, si Peter, hindi ko nagkakamali, si Peter 1:7 o 1 Peter 1:7, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found to praise and glory at the appearing of Jesus Christ. Hallelujah, listen to me. I'm going to prophesy right now. After this general conference, may parating man na pagsubok. Pero I feel the Holy Ghost right now. Come on, somebody. Huwag kang matakot. God is with you. Ang puhunan mo lang ang iyong I feel the Holy Spirit. Come on, somebody. Hallelujah, dumaan man tayo sa mga pagsubok. Dumaan man tayo. Hallelujah, sa mga kahirapan. Hallelujah, but I am already transfigured with the help of God. I am already transfigured with the help of the Holy Spirit. I feel the Holy Ghost right now. Come on, come on, come on. The greater the trial, the greater the trial, the greater the problem, the greater the solution. Come on, somebody. Oh, Yakaramase. And oh, no, come on, come on, come on. And then the sound of voice. You are victorious. Come on, somebody. You are victorious in the Holy Ghost. In the Holy Ghost, yes. That's it. Lumapit na tayo sa harapan, mga kapatid. Sige ko, lumapit tayo sa harapan. In the Holy Ghost. In the Holy Ghost. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Ayan ba sa pare? Yeah. 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 You are victorious. But you need to stay in His presence. You are already victorious, but you need to fight more. You need to fight more. You are victorious, but you need to fast more. You need to pray more. You need to, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost. Yes,